Ituloy natin ang Pulse 101. Citizenship ayon sa BBB o pagkamamamayan. Ayon sa BBB, Article 2, Section 1, Bangsamoro people, those at the time of conquest and colonization, were considered natives or original inhabitants of Mindanao and Sulu Archipelago, and its adjacent islands including Palawan and their descendants, whether of mixed blood or full blood, shall have the right to identify themselves as Bangsamoro by ascription or self-ascription. Spouses and their descendants are classified as Bangsamoro. Tatay ko pinanganak sa Mindanao. Ibig ba nilang sabihin ayon sa BBB, ako ay kasama sa Bangsamoro? Sino kayo? Para sabihin sa akin, nakasama ako sa Bangsamoro. Alam ko, Filipino ako. Sa Pulse 101, matututunan mo na maaaring piliin ang citizenship. Ngunit, hindi maaaring pagpilitan ito ng ibang tao sa iyo. Kaya uungkatin natin ang pinanggalingan ng salitang Moro sa Bangsamoro. Ang Moro sa BBB ay ayon sa isinulat ni Sala Jubair, nagsulat ng librong Bangsamoro, A Nation Under Endless Tyranny. Balik tayo sa point 4, people behind the BBB. Si Sala Jubair ay sinasabing si Muhammad Iqbal. Iiwasan ko yung personalan o yung tinatawag na ad hominem fallacy na tinitiri ang pagkatao ni Iqbal. Ngunit kung alam ko na yung librong isinulat niya ay ayon lamang sa kanyang paniniwala at wala itong pinanggagalingan sa kasaysayan ng mundo o kasaysayan ng mga Muslim sa mundo, bakit ko paniniwalaan si Iqbal kung alam ko na mababa ang kanyang pinag-aralan at wala siyang alam sa kasaysayan? Balik tayo sa Pulse 101. Checks and balances. Checks. Saan galing ang libro ni Iqbal? Nagsulat lang siya. Balance. Tinanggap ba itong librong ito ng lahat ng mga Muslim sa Pilipinas, kasama na rin ng mga sultanate sa Mindanao? Maaari na rin natin idagdag ang tanong, binasa ba at nalalaman ba ng lahat ng 7,000 miyembro ng MILF yung laman ng libro ni Iqbal? At sang-ayon ba sila dito? Ulitin natin, ang checks and balances, ginagamit natin ang batayan ng tinatawag na interdisciplinary review o paggamit ng ibang kaalaman sa mundo upang patunayan ang kasaysayan ng Moro. Genealogy, o ang pag-ipon ng kaalaman tungkol sa kasaysayan ng inyong pamilya. Walang sinisabing genealogy or family history si Iqbal sa librong Bangsamoro, A Nation Under Endless Tyranny. Kahit gamitin natin ang siyensya sa pamamagitan ng DNA testing, 21st century na ngayon, o ang pagsusuri ng DNA ng isang tao upang patunayan ang relasyon niya sa ibang tao at sa kanyang mga ninuno, malalaman natin na walang basihan ang sinusulat ni Iqbal tungkol sa mga sinasabi niyang Moro. Kung ang kultura lamang ang pinag-uusapan dito sa BBB at ang pagiging mga Moro ay galing Iqbal, ayon sa Pulse 101, maaari nating sabihin na may cultural identity o pagkakakilanlan ng kultura ang mga Moro. Ngunit kung sasabihin niya na, quote-unquote, political ang Bangsamoro, doon lalabas ang kanyang malaking pagkakamali. Dahil ang political base, ayon sa social contract, tatanggapin natin ang sinasabi ni Iqbal dahil may batayan ang iyong sinusulat at hangad natin ang kaunlaran at kapayapaan. Ngunit kung walang batayan ang sinasabi ni Iqbal, bakit natin susundin ang MILF kung wala silang alam sa batas at kasaysayan? Dahil ninyo, mapapansin na ang social contract na hangad ng MILF ayon sa BBB ay sapilitan. Break tayo sa nilalaman ng bill. Article 2, Section 5, Bangsamoro waters 10 years after the passage of this basic law, the central government and the Bangsamoro government shall discuss the enhancement of the area of the Bangsamoro waters through the necessary processes and modalities. Bigyan ng pansin ng mga salitang enhancement of the area. Hindi pa nga naapurbahan yung batas. Hindi pa nga alam kung makakapagdala ito ng kaunlaran at kapayapaan. Ngunit gusto na ng MILF na palakihin ng kanilang teritoryo sa paraan na hindi natin nalalaman. Wala akong maisip na batayan sa Pulse 101, kundi ang pagiging garapal. Basahin ulit ninyo, saan sa saligang batas ng Pilipinas na maaaring baguhin ang teritoryo ng isang grupo pagkatapos ng 10 taon, kahit wala pang nagagawa ang mga may hawak nito. Hindi na basic yan. Strategic na yan kapag tiningnan ng 10 years. Mabalik tayo sa Pulse 101. Ang Pilipinas ay mayroong tinatawag na unitary system of government. Ibig sabihin, mayroong sentro ng pamahalaan at ito ang nagpapalakad ng lahat ng kapangyarihan ng gobyerno. Ngunit sa sinasabing BBB na the Bangsamoro government shall be parliamentary. Article 4, General Principles and Policies, Section 2, Democratic Political System. The Bangsamoro government shall be parliamentary. Parliamentary, ibig sabihin ang legislatura o ang gumagawa ng batas ay siya rin ang namamahala sa pamahalaan. Ayon sa 1987 Constitution, hindi parliamentary ang Pilipinas. Bakit pagpipilitan ng BBB yung pagkakamali nila kung hindi sila sang-ayon at hindi nila naiintindihan ang ating saligang batas?
Sa puntong ito, mapapansin natin na gusto ng isang tabi ng MILF ang saligang batas ng Pilipinas na mayroong population ng 100 million para sa kapakanan daw ng 7,000 MILF. Kaya unti-unti natin makikita yung kakulungan sa kaalaman ng Pol-Sci 101 ng mga nagsulat ng BBB. Ito pa isa, Section 6, Promotion of Right. The Bangsamoro shall adhere to the principle of enjoining what is right and forbidding what is wrong. Wala sa Pol-Sci 101. Ngunit ito yung tinatawag na stating the obvious o sasabihin yung alam na natin na katotohanan. Sino bang idiot na gagawa ng kamalian kung ang hangad ng lahat ng tao ay kabutihan? May nalalaman pa silang enjoining na wala naman punto kundi sabihin na ang alam na ng buong mundo. Meron pang huhugutin itong bill, Section 2, on current powers, pollution control. The central government and the Bangsamoro government agencies shall cooperate and coordinate through the Intergovernmental Relations Mechanism on Pollution Control Matters. Hindi ko alam kung bakit kasama sa basic yung pollution na yan. Ngunit marami pang walang kwentang singit ng BBB. Yung punto natin sa point 7, epekto ng BBB, kung mayroon man sa ekonomiya, mababasa sa Section 3, exclusive powers. Titirahin ni Miriam Santiago yan mamaya. Sa susunod na bahagi ng BBB na ating inuungkat, mapapansin na mayroong sumisingit ng Management 101, number 46, identification, generalization and mobilization of international human resources for capacity building and other activities involving the same within the Bangsamoro. The central government shall cooperate with and assist the Bangsamoro government towards ensuring access to such relevant human resources through the Intergovernmental Relations Mechanism. Human resources, ang paggamit sa mga katangian ng inyong tao para sa kapakanan ng grupo. Umaasa ang MILF sa mga tauhan ng gobyerno ng Pilipinas. Alam nila na kulang kanilang tauhan sa mga malakad ng Bangsamoro. Kung tutusin, ang BBB ay hindi naman talaga masama. Kung babasahin ang nilalaman, halimbawa, may sinasabi, to support and encourage the building of entrepreneurial capability in the Bangsamoro and to recognize, promote, and protect cooperatives, to supervise and regulate private schools in the Bangsamoro and to allow for the participation of 3 representatives of private schools in the deliberations of the appropriate Bangsamoro government's ministry or office on dealing with private schools. Ang galing, ano? Ang hindi sasabihin ng mga nagsulat ng BBB kung saan manggagaling yung mga entrepreneur o panimulang negosyante. Ito yung tinatawag na aspiration sa Pol-Sci 101, ang pangarap ng mga nagsulat ng BBB na magkaroon ng maraming negosyo, ngunit hindi alam kung paano kukunin at gagawin ito. Walang masama sa aspirations, ngunit hindi basic na yan. Strategic na yan, o ang pagplano sa darating na 3, 5 o 10 taon. Pol-Sci 101, political parties. Sa Section 7, regional parties. A free and open regional party system shall be allowed to evolve according to the free choice of the people. Towards this end, only regional political parties duly accredited by the Bangsamoro Electoral Office may participate in the parliamentary elections in the Bangsamoro. Ang tanong, paano magkakaroon ng political party kung lahat sa Bangsamoro at 7,000 lang sila? Ang political parties na tunay, mayroon na political ideology. Paano kayo magkakaroon ng malalim na kaisipang pampolitika kung lahat kayo Moro? Ano ang political ideology o malalim na kaisipang pampolitika ng Moro? Meron bang Liberal Party Moro, Democratic Moro, Republican Moro, Lakas National Union of Christian Democrats Moro? Kung 7,000 lang ang mga MILF, bakit magkakaroon pa ng partido? Diyan ninyo mapapansin yung bulahan na para lang may maisama sa BBB. Isinulat na kahit walang kwenta at nakakabobo. Balik ulit tayo sa Pol-Sci 101. Kasama sa BBB yung basic human right na makapag-aral na nakasulat na sa 1987 Constitution. Right to Education, Section 13, Integrated System of Quality Education. The Bangsamoro government shall establish, maintain, and support as a top priority a complete and integrated system of quality education and adopt an educational framework that is relevant and responsive to the needs, ideals, and aspirations of the Bangsamoro. Uulitin natin. Preview yan sa susunod na video. Tingnan nyo kung paano pagkakakita ng edukasyon ng iilang miyembro ng MILF. Mapapansin din nyo sa BBB yung sinasabing redundance at overlapping. Ibig sabihin, nakasulat na sa 1987 Constitution, inuulit lang sa BBB para lang masabi na mayroong basic law. Ang BBB ay hindi batas, kundi mga pangarap ni Iqbal at kanyang mga kasama sa MILF para sa Mindanao. Wala namang pumipigil sa kanila. Hindi naman kailangan sabihin dito kung ano ang dapat gawin. Gusto lang nila iparating sa gobyerno ang nais nila sa Mindanao. Bakit magpapaalam pa kayo mga MILF at yung mga taga Mindanao sa gobyerno ng Pilipinas kung yung mga sinasabi niyo sa BBB ay hindi naman labag sa saligang batas?
Parang ang sinasabi ng mga nagsulat ng BBB, sisiguraduhin ninyo na magagawa namin ito. Kaya ang tanong sa kanila, hindi ninyo alam ang mga kalayaan ninyo, Iqbal at MILF, at kailangan pa ninyong ulitin ang ilang bahagi ng 1987 Constitution. Balik tayo sa Posay 101 at sasama na rin natin ang simpleng logic dito. Article 10, Bangsamoro Justice System. Umahabot ng 7 taon bago magkaroon ng isang abogado. 4 years sa college at 3 years sa law. Pagpalagay na natin na mayroong 7,000 MILF ang mag-aaral ng kolehiyo at magiging abogado. Sino magtuturo? At saan pag-aaralin? Kaya ang Bangsamoro Justice System ay hindi katotohanan, kundi pangarap na napakataas. Polsai 101, aspiration. Wala naman nagbabawal na mangarap ang MILF. Ang tanong, bakit hindi kayo nag-aaral bago nyo simulan ang BBB? At ang iba pang bahagi na redundant at overlapping. Bangsamoro Police, Section 11, Community Police. Pinalitan lang yung barangay tanod. Section 12, Law governing the Bangsamoro Police. The Bangsamoro Parliament is hereby authorized to enact laws to govern the Bangsamoro Police consistent with this basic law. Stating the obvious na naman. Kaya nga nandyan, yung mga gumagawa ng batas upang ang kapulisan ay siguraduhin natutupad ang batas. Kung hindi sasang-ayon ang pulis sa batas, edi criminal sila at hindi sila pulis. Stating the obvious. Pagdating sa Article 12, Fiscal Autonomy, dito napapasok yung walang kinalaman sa batas. Hindi na batas to eh. Itong grant, hinihingi nila sa gobyerno. Hindi ito batas kundi budget. Na hindi naman dapat makalagay sa tinatawag na basic dahil budget nga ito. Polsai 101, hindi basic ang budget. Kapangyarihan ng Kongreso na maglaan ng budget ng gobyerno. Stating the obvious. Section 7, Participation of the Bangsamoro in National Development Planning. Dito natin gagamitin ang Economics 101. Economics, sangay ng kaalaman tungkol sa produksyon, paggamit at paglipat ng mga kayamanan at ang mga pagpapasya kung paano paghahatian ng mga ito. Ang palagay ng MILF, meron silang mga ekonomista tulad na galing sa NEDA, National Economic Development Authority. Sino ekonomista ng MILF? 7,000 miyembro. Wala pang nagsusulat ng libro sa economics. Trade and Industry, Section 24, Trade and Industry in the Bangsamoro, stating the obvious and redundant. Nasa 1987 Constitution na. Section 28, Halal Certifying Bodies, Halal Campaign Program. The Bangsamoro government shall have the power to accredit halal certifying programs in the Bangsamoro. It shall create awareness to the development and implementation of a halal campaign program. Ito pa ang isang industriya na nais hawakan ng Bangsamoro. Malaking pera yan. Tapos, mayroon pang mga articles tungkol sa banking and finance stating the obvious at redundant sa 1987 Constitution. Pag-uusapan natin sa point 7 ng videos. Uulitin ko, sa totoo lang, ang BBB ay hindi batas, kundi mga pangarap ni Iqbal at kanyang mga kasama sa MILF para sa Mindanao. Wala namang pumipigil sa kanila. Hindi naman kailangang sabihin dito kung ano ang dapat gawin. Gusto lang nila iparating sa gobyerno ang nais nila sa Mindanao. Kaya uulitin natin ang tanong, bakit nagpapaalam pa kayo sa gobyerno ng Pilipinas kung yung mga ibang sinasabi ninyo sa BBB ay hindi naman labag sa saligang batas? Kung alam ni Iqbal at mga MILF ang Polsai 101, malalaman nila na hindi nila kailangan isama ang karamihan na nakasulat sa BBB dahil nasa 1987 Constitution ito. Ngayon, nakita natin kung paano hindi makalusot sa Polsai 101 yung BBB at ang mga kakulangan sa kaalaman ng mga nagsulat nito. Palagay natin, graduate na tayo ng college. Umabot tayo sa Masters of Law. Gagamitin natin ngayon yung kaalaman ni Senador Miriam Defensor Santiago upang linawin pa na natin ang gusto ang BBB. Kung mayroong Polsai 101, Economics 101, Management 101 at Education 101, si Santiago ginagamit yung Law 425, Statutory Interpretation. Ika nga sa Tagalog, ang pagpapaliwanag sa batas. Halimbawa lang itong Law 45 na galing sa Stanford University Law School. Ano ang sinasabi sa Senate report ni Santiago?